Bakit naman? Ay, dahil inis pa rin ako sa'yo. Isang buwan na mula nang mangyari yun. Hindi ba pwedeng patawarin mo na ako sa nagawa ko? Kung kasalanan ko man yun, kahit alang-alang man lang sa Pasko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga kabiyak na sinusuportahan lamang ang kanilang asawa sa panahon ng tagumpay. Ngunit pagdating sa kabiguan, ay kanila pang sinisisi. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Angela sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano? Na-scam kayo? Bakit, Romeo? Kasi hindi na namin matawagan o matchat pa yung pinadalhan namin ng pera. Pero ang sabi mo, may mga kamag-anak ka na kumita na ng malaki sa negosyong yon. Meron nga. Oh, Kaya nga naniwala ako eh. Kaso pati sila, hindi na rin makakuha ng payout. Lahat kami walang makuha. pambihira ka naman. Bakit kasi hindi ka nag-ingat? Huwag ka na maghalit. Hindi ko naman sadya yun. May mga kaibigan at kamag-anak din akong naloko. Ay, wala akong pakialam doon sa mga yon. Ang iniisip ko, ang pamilya natin. Eh, paano hindi ako magagalit? 13-month pay mo yon. Yun yung binigay mo doon. O paano na ngayon yung pambili natin ng pamasko? Eh di, kumuha ka na lang dun sa ipon natin. Ay, hindi maaari. Eh. Handa yun para sa kinabukasan. Alam mo namang ayoko binabawasan yung inaitatabi natin eh. Kasi naman, bakit kasi hindi ka nag-iisip ng mabuti bago ka nagtiwolo? Galit na galit pala si Angela, Romeo. Hindi nga ako pinagluto ng baon ngayon, Leandro. Hindi rin ako pinatulog sa kwarto namin kagabi. Ang tindi pala ng misis mo. Ang misis mo ba? Anong reaksyon? Nainis din sa pangyayari pero naunawaan niya naman ako. Alam mo naman niya na kung sakaling hindi scam yun, pamilya din naman namin na makikinabang sa kita ko doon. Mabuti ka pa eh. Maunaway ng asawa mo. Si Angela, iba yun eh. Mahigpit sa pera. Hindi naman siya nagtatrabaho, kundi ako. Pasensya ka na pare ha. Nagkagalit tuloy kayo. Akala ko kasi ayos ang napasukan ko kaya niyaya ko kayo ng mga pinsan mo. 50% doon ang tubo after 2 weeks. Eh yung pala, 2 weeks na lang, maglalaho na siyang parang bulag. Kalimutan na nga natin yun. Mag-overtime na lang ako para kahit papano makabawi sa perang nawala sa akin. Kumakain. Tapos na magapunan yung dalawa mong kapatid, Kailin. Wala ka pa, ayun, kumain na sila. Si Itay po, bakit hindi niyo tinawag? Bayaan mo nga yun. Kumain siya mag-isa niya mamaya. Nay naman, galit pa ba kayo kay Itay? 2 weeks na nakalipas. Ang malaki niyang 13-month pay. Hindi naman po yun sa Johnny Itay eh. Sos. At saka, panay ngang overtime niya para madagdagan ang kita niya. Para may panggastos tayo sa Pasko. Kaya sana naman, Nay, patawarin niyo na siya. Angela, anak. Inaasikaso mo ba si Romeo? Oo, Itay.
O ba't ganun ang damit niya kaninang pumasok sa opisina? Abe, parang tinakasan ng plancha eh. Paano hindi niya pinlansya? O ikaw naman ang dapat gumagawa nun, di ba? Naiinis ako sa kanya. Kaya hindi ko siya iniintindi. Hanggang ngayon ba, galit ka pa rin dahil sa pagkakaloko sa kanya? Hindi ko makakalimutan yun eh. Ba, Angela, lahat ng tao nagkakamali. Isa pa, magpapasko na. Magpatawad ka naman. Ayun na nga ho, nakakainis. Pambili namin ng damit, sapatos at panghanda ang ipinaloko niya. Ngayon, napipilitan kami magtipid ng gusto para may magastos kami sa Pasko. Bakit ba galit na galit ka sa kanya? Hindi naman ikaw ang naghahanap buhay. Tayo naman. Sinasabi ko lang ang totoo, anak. Maswerte ka. Mabait ang manugang ko. Hindi ka pinapatulan sa pagmamaktol mo. Abay, huwag mo naman sagarin ang kanyang kabaitan. Nandito na tayo sa mall, mga anak. Hanapin nyo na yung may mga sale para makamura tayo ng bibilhing damit at sapatos. Opo, Nay. Hindi kasi nagpaloko yung tatay nyo. Nay, huwag niyo na nga banggitin yun. Narito tayo sa mall. Di mag-relax naman tayo. Naiinis talaga ako pag naalala ko yun, Si Kailin. nanay naman talaga. Angela? Ay, Nay, may tumatawag sa inyo magandang babae, oh. Sino tumat... Angela! O, ikaw nga, yung classmate ko nung high school. Si Lina! Yeah, Naku! ako nga. Lalo kang gumanda. Parang hindi ka tumanda. Oo, talaga ah. Maganda pa rin kahit maraming problema. O ano, ikaw, kumusta na? Eto, mahirap pa rin. Siya nga pala yung panganay namin ni Romeo, si Kailin. Hello po, Aling Selena. Hello din, Iha. Kasama mo pala tong anak mo, no? Oo. Kasi naghahanap kami ng medyo murang damit at sapatos para sa Pasko. Ikaw, sino kasama mo? Ay, ako lang. Ha? Oo, may binili lang akong kailangan ng asawa ko. Hoy, gusto ko sana isama kayo sa bahay namin. Para naman malaman mo yung tirahan ko. Pwede rin. Total maaga pa naman. Babalik na lang kami dito mamaya. O sige, akong bahala. Pahatid ko na lamang kayo sa driver namin mamaya. Angela, etong sahod ko, mahal. Medyo malaki yan dahil paningang overtime ko eh. Ha? Mabuti naman. Mahal, baka naman pwede na akong matulog dito sa kwarto natin ngayon. Hindi. Hindi pa rin. Bakit naman? Inis pa rin ako sa'yo. Isang buwan na mula nang mangyari yun. Hindi ba pwedeng patawarin mo na ako sa nagawa ko? Kung kasalanan ko man yun. Kahit alang-alang man lang sa Pasko. Salamat, Kailin. Kumusta nga pala nanay at tatay mo? Ayos na ba sila? Naku, Lolo. Hindi pa rin po. Ano? Talaga yung nanay mo, oo. Ang tigas ng ulo. Nagtatanim ng galit sa tatay mo, wala namang kasalanan yung tao. Awang-awa na nga po ako kay Itay. Ay, sana naman huwag mapuno sa kanya si Romeo. Masamang magalit ang taong mabait, apo. Kaya ikaw, Po. huwag mong tutularan ng nanay mo pag nag-asawa ka balang araw. Hindi maganda sa pagsasama ng mag-asawa
kung may nagtatanim ng galit sa isa't isa. Ganyan din po ang sabi sa mga napapanood ko sa TV. Ay, nasaan yung nanay mo? Nagpunta po kina Aling Selena, yung classmate niya nung high school. Si Selena? Opo, kilala niyo po si Lolo? Oo, kaibigang matalik yun ng nanay mo. Dahil 4 na taon silang naging magkaklase. Selena, nagpunta agad ako dito nung marinig kong umiiyak ka nung pagtawag mo sa akin. Bakit ba? Pasensya ka na sana, Angela. Bahala kita. Hindi ko lang kasi mapigilang malungkot. Dahil sa asawa ko. Uy, huwag mo sabihin ng bababae, ha? Sa ganda mong yan? Nagawa ka pa niyang palitan? Hindi. Wala siyang babae. Pero meron siya malubhang sakit. Ha? Kaya nga nasa ospital siya ngayon. Ooperahan siya sa mismong araw ng Pasko. Oh, Selena. Kaya magpapasko kami lahat sa ospital. Ganun ba? Kaya mas mapalad ka pa rin sa akin, Angela. Kahit mahirap lang kayo at na-scam ang asawa mo. Pero magkakasama pa rin kayo at walang sakit. Romeo, halika nga sandali. Angela, Ay, bakit? Isukot mo nga itong polong binili ko para sa'yo. Ha? Itong susuot mo sa Pasko. Ano? Ano? Ayaw mo? Gusto. Hindi lang ako makapaniwala dahil ibinili mo ako ng polo. Ibig bang sabihin, hindi ka nagalit sa akin? I'm sorry din. I'm sorry, ha? Naging makitid yung pangunawa ko. Pero, pangako, hindi na mauulit yun. Babaguhin ko na ang ugali ko. Oh, Angela, ang saya-saya ko. Talaga. Ang ganda ng aginaldo sa akin ng Diyos ngayong Pasko. Ang pagkakasundo natin at ang pagbabago mo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Nay? Bakit? Bakit ang dami ng pagkain? Di ba magluluto pa lang tayo? Pinadalan tayo ni Selena ng mga handa nila. Kaya nga ang dami nating pagkain. Ay, siya anak. Sabi ko nga sa nanay mo, sa New Year na lang siyang gumawa ng spaghetti. Kasi ang dami na nitong ibinigay ng kaibigan niya. Wow, nakakatuwa naman. Talaga. At wala tayong ginasto sa handa. Angela! Ay. Itay! Salubungin niyo nga ako! Si Itay, dali. Ay, pupuntahan ko na po. Mukhang dito magpapasko si Itay. Ayos yun, para mas masaya. Mabuti naman at bati na kayong dalawa. Siyempre po. Natauhan na po ako. Kaya nga ho, ang saya ng Pasko ko, Itay. Nay, may dala rin pagkain si Lolo Dario. Ay, talaga? Dahil ayokong pinagkakagalitan ang handa sa Pasko. Itay, hindi na po mauulit yun. Iba na po ako ngayon. Ang diwa ng Kapaskuhan ay hindi ang bagong kasuotan. Hindi rin ang dami ng pagkaing masusumpungan sa hapagkainan, kundi ang pagmamahalan, pagbibigayan, pag-uunawaan at pagpapatawaran sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Butia.
Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Mang Pepe, huwag niyo pong saktan si Mang Anton. Mabait po siyang tao. Kung ano man po ang kanyang pagkakamali, ako na po ang bahala sa kanya. Ganun. Inaarbor mo ang gunggong na dayo na to. Baka gusto mong lagyan din kita ng gripo sa tagiliran, Daniel. Ano? Ha? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba tayo makapamumuhay sa paraan na higit pang mapag-iibayo ang pagmamahal natin sa ating kapwa? Gayon din ang pagkakaroon ng pagkakawang gawa sa ating mga puso upang mapunan natin ang kahinaan ng isa't isa. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Dolores sa ating dunang sa kanyang panahon. Bakit kaya kanina patahol ng tahol yung aso namin? Sino kaya yung tinataholan niya sa labas ng gate? Teka, matignan nga. Baka yung delivery boy na nang inorderan ko nung bookbinder sa online. Baka bigla na lang umalis dahil sa katatahol ng aso namin. Kailangan ko pa naman yung gamit na yon para sa instructional modules na gagamitin ko sa pagtuturo. Sir, magandang umaga po. Pasensya na po, dahil po sa akin, nag-iingay tuloy ang aso nyo. Makikipwesto lang po ako dito sa harap ng gate nyo. Ako po si Anton, sapatero po ako. Nagawi lang po ako dito sa lugar nyo. Nagpagawa po kasi ng sapatos sa akin yung matandang babae may-ari ng tindahan sa kanto. Dito na po ako nakapwesto. Si Aling Rita. Pero may mga bangko dun na pwede niyong maupuan sa tindahan niya. Kaysa nakasalampa kayo dyan sa simento. Mainit po ang simento, baka sumakit pa ang tiyan niyo. Maganda nga po sana ang pumesto nun, kaso pinaalis po ako ng isang maitim na lalaking tumambay ron. Tinadyakan pa nga po niya yung mga gamit ko . Umalis na lang po ako para walang gulo. Sa palagay ko po, si Mang Pepe yon, yung taong sinasabi niyo. Sapatero rin po siya. Tambayan po kasi niya yung tindahan ni Aling Rita. Walang makapwesto ron kundi siya lang. Medyo may kagaspangan po talaga ang ugali niya. Kaya, sir, ako na po ang humihingi sa inyo ng paumanhin sa inasal niya. Ganun po ba? Sa akin naman po, wala na yun . Kasi nga, hindi naman ako taga rito. Kaya naunawaan ko po yung trato ninyo sa akin. Ang mabuti pa po siguro, ikuha ko na lang po kayo ng bangkong maupuan niyo dyan sa labas. Para maging komportable po ang pananahin niyo ng mga sapatos. Ay, salamat naman. At bibigyan ko na rin po kayo ng tubig para kung sakaling mauhaw kayo, may maiinom kayo. Siya nga po pala. Daniel na lang po ang itawag niyo sa akin. Huwag niyo na rin po akong pinupo. Ako po ang dapat pumupo dahil nakatatanda kayo sa akin. Nandito ako sa kusina, Riza. Pumarinig ka na lang. Naku, Chang. Alam ko na po kung bakit nawawala ang bills niyo ng kuryente at tubig. No? Pero, promise niyo, kalma lang kayo, na hindi kayo magwawala, hindi kayo mga away, okay? Ay, nako! Lalo ako magwawala kung hindi mo pa agad sasabihin sa akin kung bakit nga nawawala yung bills namin. Talagang aawahin kita kapag pinaligoy-ligoy mo pa yung mga sasabihin mo. Sabihin mo na nga, ano yun? Chang.
Si Aling Crisanta. O ano? Siya po ang humaharang ng bills nyo, Chang. Eto, nakuha ko po sa kanya yung mga bago niyang bills. May mga disconnection na nga po kayo, Si Crisantang ulanin arawin sa kalsada? Oo! Akala mo kung pumorma yun. Akala mo meron, wala naman. Chang, nangako kayo sa akin. Oo, sa'yo nangako ako. Pero sa sarili ko, hindi ako nangako na hindi ko papatulad ng babaeng yon. Chang! Matagal nang namumuro sa akin ang inggiterong yun eh. Chang, sandali lang po, sandali. Sa kayo pupunta? Tatalupan ko ng buo si Crisanta! Ang galing mo rin mambuyo ng galit, no, Crisanta? Akalain mo napalabas mo ng lunggahan niya si Dolores. Nagtutungayaw sa galit sa harapan ng bahay mo. Isang katerbang mura ay naabot mo. Akala naman niya lalabasin ko siya. Nek-nek niya, mangisay siya. Ano ba kasi ginawa mo? Daig pa ni Dolores ang nilukuban ng 7 demonyo sa galit sa'yo. Ay, bakit ko naman naamining tinatago ko yung bills niya ng kuryente at tubig? Ha, kahit kailan, hindi pa ako umamin sa mga kagagahan ko, no? Eh, bakit mo kasi ginagawa yun? Wala lang. Gusto ko siya maputulan ng serbisyo. Gusto ko siya maging miserable. O bakit? Masama? Eh, pag sinabi kong masama, hindi na tayo close. Iisa lang ang likaw ng bituka natin, Crisanta. Pag nakainisan ko ang isang tao, habang buhay na yun. Naaalibadbaran ako kapag nakikita ko ang pagmumukha. Chang, sabi ko naman po sa inyo Huwag na po ninyong patulan si Aling Crisanta. Ayan, tumaas po tuloy yung impresyon ninyo. Kung alam lang niya, hirap na hirap akong habulin sa mga opisina yung pagbabayad sa bills na tinatago niya dahil nga baka isang araw putol na lahat yung serbisyo namin dito sa bahay. Pati pala disconnection kinukuha niya sa tagati dito sa mga mayari namin. Sinasabi niya bibigay niya sa akin pero hindi naman. Bakit ba niya ginagawa yon? Wala naman ako matandang atraso sa kanya dahil nga alam ko salbahe siya. Kaya pinakikitunguhan ko naman siya ng maayos. Ganun po kasi strategy ng mga salbahing tao, Chang. Gaya ni Aling Crisanta, ipoprovoke niya kayo hanggang maubos ang pasensya niyo at magalit na nga kayo. Pagkatapos siya pa magpe-play victim kasi nga pinatulan niyo. O, Tignan niyo siya. paano? Hahayaan ko na lamang habang buhay yung pamumisid niya. O, edi lalo siya naging masaya. Huwag kayong mag-alala, Chang. May naisip na po ako solusyon sa problema niyo sa bills. Ano? Kahit paipiting lahat ni Aling Crisanta mga sobre niyo, hayaan niyo siyang mabaliw sa kahaharang sa mga yun. Siya nga? Oo! Sige nga, Risa, ano yun? I-enroll ko po kayo sa paperless transaction. Nang sa ganun, sa online na po kayo magbabayad ng bills ninyo. Huh? Hassle-free pa po yun sa part niyo, Chang. Si Mang Pepe yun Mukhang may binubugbog na naman. Teka, namumukha ako yung mamang binubugbog niya. Oo nga, yung mabait na sapaterong nakapwesto sa harap ng gate namin. Kailangang awatin ko si Mang Pepe. Kawawa naman yung tao. Pinagsabihan na kita, ang tigas pa rin ang mukha mong dumayo rito. Punta ka na! Nagawin lang po ako ulit dito dahil pinabalik po ako ng may-ari ng tindahan. Magpaparepair daw po kasi ng mga sapatos ang anak niya. Yun nga ang kinagagalit ko, gago ka eh. Sir, Hindi mo ba alam, anak ako ng sapatero sa lugar na to. Kaya sapatero rin ako. Pero sa pagdayo mo rito, inaagawan mo ako ng diskarte. Mang Pepe! Mang Pepe! Huwag niyo po saktan si Mang Anton. Mabait po siyang tao. Kung ano man po ang kanyang pagkakamali, ako na po ang bahala sa kanya. Ganon. Inaarbor mo ang gunggong na dayo na to. Baka gusto mong lagyan din kita ng gripo sa tagiliran, Daniel. Ha? oh, Ha? Hoy, Pepe! Halang na ba talaga ang kaluluwa mo? Kaya pati mga taong
ang gusto lang maghanap buhay ng maayos, pinagdidiskitahan mo? Bakit pati ang sapaterong ito? Pati ang anak ko? Uy, pumapapil ka rin, ha? Oh, bakit? Dolores, Oh, bakit ka mo sa paterong to? oh. Para namang nakakalimutan mong anak ako ng sapatero. At baluarte ko ang lugar na to. Ako! Baluarte ko. Ano? Hindi pwede ang dayo rito. Ako lang ang kaisa-isang dapat maging sapatero rito. Ako lang ang dapat makinabang sa mga customer dito. Oo. Pero kailan mo ba una at huling hinawakan yung mga gamit ng yumao mong ama sa pagiging sapatero? Ba? Oh, hindi ba nakatambak lang yan dyan sa harapan ng tindahan ni Aling Rita? Aba. I-display mo lang? Pang-akit sa mga customer na niloko mo? Nakinuha mo ang bayad, pero hindi mo ni-repair ang mga sapatos nila dahil sa katamaran mo. Pinakikialaman mo ba ang buhay ko, Dolores? Hindi! Ha? Pero, pinamumukha ko sa'yo ang kawalangian mo, ang pababalasubas mo sa mga naghahanap buhay dito, na basta ka na lang dadampot sa mga tinda nila, basta mo na lang lalaklakin, at basta ka na lang tatalikod at hindi ka magbabayad. Ganyan din ba katalas ang dila ng anak mo? Ang angas din kasi pumorma ng anak mo eh. Pag dumaan dito sa tindahan, akala mo kung sino naka-long sleeves at naka-slacks na pantalon. Akala mo kung sino nakatapos ng pag-aaral. Walang respeto. Tinuruan ko ng paggalang ang anak ko sa kanyang kapwa, Pepe. At ikaw, kung gusto mong irespeto ka ng tao, Ano? matuto ka munang irespeto ang sarili mo! Ay, ang isa pa kasing dahilan kung bakit nagawi ulit ako sa lugar niyo, Daniel. Magpapasalamat nga kasi ko sa magandang pag-istimang ginawa mo sa akin nang makipwesto ako sa harapan ng gate niyo. Pero minalas naman ako mapagtripan ng kapitbahay niyong si Pepe. Ipinablatter na po namin siya ni Inay sa barangay. Nawiwili na po kasi na walang nagre-reklamo sa mga panggugulo niya rito sa lugar namin. Kaya malakas palagi ang loob niyang mamerwisyo. Siguro naman po ngayon, mag-iisip-isip na po siyang hindi na manakit ng kapwa niya. Dolores, Ikaw pala, Crescenta. alam mo ang totoo, hindi ko alam kung paano ba ako hihingin ng dispensa sa mga pamimerwisyong ginawa ko sa iyo. Kalimutan mo na yon. Sana wag mo na lang gagawin sa iba. Pasensya na. Masyado lang ako nagpatangay sa inggit na nararamdaman ko sa iyo. May sarili kong bahay. Nakapamumuhay ka ng payapa. At higit sa lahat, may anak ka na nakatapos ng pag-aaral. Ang tatag na ng buhay mo. Samantalang ako, walang katiyakan ng buhay. Iba-ibang pakikipagrelasyon. Bigo naman lahat. Nang lumayas ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Lalo na ako nawala ng pag-asa. Akala ko hanggang pagtanda ko, siya makakatuwang ko. Crescenta, hindi pa naman nahuli ang lahat. Maraming paraan para muli kang mabuo at lumago bilang isang tao. Palaging may nakalaan na isang magandang dahilan ng tao upang ituwid niya ang kanyang mga naging pagkakamali. Ibigin ang ating kapwa, gaya ng ating sarili. Pahalagahan natin ang kanyang interes sa kanyang mga kapakanan, kaunlaran, at sa lahat ng bagay na higit pang magpapayaman sa kanyang kabutihan, sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas,
Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Alan Ortega, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ayan yung dating libingan ng anak ko. May kumuha na pala ng sako na naglalaman ng mga buto ng anak niyo. Eh, dito ko lang sa ibaba inilagay yung sako. May pangalan yun ng anak mo eh. Ibig sabihin, nawawala ang mga buto ng anak ko? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Tayong mga Pilipino ay mapagpahalaga sa lahat ng mga naiwang alaala ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Ngunit ano ang iyong gagawin kung malaman mo na mga labi ng iyong kapamilya ay biglang nawala sa kanyang pinaglilibingan? Mga kaibigan, naririto po ang naging karanasan ni Aling Rose, isang babaeng sepulturera sa ating dulang sa kanyang panahon. Kakaiba itong sementeryo natin, Mang Nilo. Imbis na tahimik, maraming bata naglalaro sa paligid. Mas kakaiba ka. Babaeng sepulturera? Alam niyo naman, Mang Nilo, isang sepulturero yung asawa ko nung nabubuhay pa siya. Tinuruan niya ako sa mga trabaho nila, kaya natuto ako. Nag-iwan si Kiko sa akin ng maraming responsibilidad. Kaya eto, pinagpapatuloy ko yung kanyang trabaho kahit mahirap. Uy, sino mag-aakalang kaya pala ng babae maging sepulturero? Ay, siya nga pala, Mang Nilo. Dahil ikaw ang San Pedro ng sementeryong ito, sino ba sa mga nakalibing sa apartment na ito ang hatulan natin? Ay, sandali, titignan ko sa akin listahan. Ito. Ayan, 6 dyan ang expired na ang kontrata. Unang-una dito si Ryan Gonzales. Lagpas na sa 5 taon ang pagkakahimlay niya dyan sa apartment to. Ryan Gonzales? Oh. Ryan Gonzales. Ay, ayun o. Nahanap ko na. Tama-tama. Nasa mababang pwesto lang, kaya madaling kunin. Sisimulan ko na, ha? Ito yung sako na paglalagyan mo ng mga buto. Born September 2, 2009. Died October 17, 2010. Isang taong gulang lang ito nung namatay? Kaya mo bang gamitin yung masong hawak mo? Hindi ba masyadong mabigat yan para sa isang babae? Ano ka ba, Mang Nilo? Tingnan mo naman itong katawan ko. Ang lapad. Tsaka bato-bato. Matagal na rin ako sa trabahong ito. Kaya ko to. Kung sa bagay. Ayan. Nabubutas mo na yung semento. Ito na yung sako na paglalagyan mo ng buto. Salamat, Mang Nilo. Yan. Ayan. Nailagay ko na lahat ng buto sa sako, pati yung lapida. Ilalagay ko na rin sa loob. Ayan o. Akin na. Ito. Itatali ko na at lalagyan ko ng pangalan ng sako para hindi tayo malito sakaling may kumuha ng mga kaanak ng namatay. Salamat, Mang Nilo, ha? Tinulungan mo ako. Ano pa yung mga susunod na hahatulan natin? Doon, Rose. Sa apartment na yon, marami mga nakalibing doon expired ng kontrata. Kailangan natin matanggalan lahat ng nasa listahan bago lumubog ang araw. Ay, hala, sige, Mang Nilo. Kaya natin yan.
Mga anak, nandito na ako. Nay! Nay! Buti naman po umuwi na kayo. Kanina ko pa po kayo hinihintay eh. Ang Kuya Romel mo, asa na? Hindi pa po umuwi si Kuya. Umalis po siya kanina kasama yung mga kaibigan niya. Ay, ganun ba? Opo. O, eto anak ko. Bumili na ako ng hapunan natin. Halika na, kain na tayo. Eh, paano po si Kuya? Eh di, tirahan na lamang natin siya ng pagkain. Wala, sige na, kumuha ka na ng plato at kubyertos natin. Napapansin ko, napapadalas ang pag-uwi ng gabi ni Romel. Baka mapahamak siya sa ginagawa niya. Lalo pa nga, wala pa rin siya sa hustong gulang. Paano ko ba mapagsasabihan yung panganay ko? Nay! Emmy! Nandito na ako! Pasko na sa loob! Bakit ngayon ka lang, Romel? Nanggaling po ako kina Gino, Nay. Birthday po kasi ng kuya niya. Nagpakain, tapos nagpainom na rin. Uminom ka? Konti lang naman po, Nay. Abi, kahit na. Hindi ka dapat umiinom ng beer o alak. Kasi minor de edad ka pa lang. At saka anong maidudulot na maganda sa iyo yung alak, ha? Alalahanin mo yung tatay mo. Namatay na dahil dyan. Ang OA niyo naman. Hindi naman po ako lasing na umuwi. Romel, lasing ka man o hindi, huwag kang magbisyo. Huwag kang tumulad sa tatay mo na sunog baga. Eh sige na po. Hindi na po mauulit. Huwag kang magagalit sa akin, Romel. Kasi ayoko lang na mapariwara ka. At saka pag may nangyaring masama sa'yo at namatay ka ng dahil sa bisyo mo, eh baka ba tulad ka sa tatay mo na pagkatapos ng 5 taon, ayun, binakbak ang libingan, tinapon lang yung mga buto niya nang mag-expire ang kontrata sa sementeryo. At hanggang ngayon, abay hindi ko alam kung saan hahanapin yung mga labi ng tatay mo. Karma lang po yung nangyari kay Itay. Tingnan mo to. Kasi ganun din naman po ang ginagawa niyo sa ibang libingan. Pag expired na ang kontrata sa sementeryo. Nay! Ito na po yung mga plato, kutsara, tsaka tinidor po. Romel, sana makinig ka naman sa akin pag pinagsasabihan kita. Nanay mo ko eh. Obligasyon kong ituwi dyan landas mo. Sa wakas, tapos ko ring isa ko itong mga buto sa libingan nito. Tatali ko na lang to. Lalagyan ng pangalan. Ale, pasensya na ho sa istorbo. Meron lang sana akong itatanong. Sige. Ano po yun? Kasi ho doon yung libingan ng anak ko. Nagulat na lang ako ngayon na butas na. Wala nang laman. Nung huli kong dalaw na 1 linggo, nandun pa yung anak ko eh. Ikaw ba yung nagtanggal ng mga buto doon sa libingan? Ano ho ba ang pangalan ng anak niyo? Ryan Gonzales. Ryan. Parang natatandaan ko nga yun. Halika. Puntahan natin ang libingan ng anak mo. Ayan ho. Ayan yung dating libingan ng anak ko. Naku. May kumuha na pala ng sako na naglalaman ng mga buto ng anak nyo. Dito ko lang sa ibaba nilagay yung sako. May pangalan yun ng anak mo eh. Ibig sabihin, nawawala ang mga buto ng anak ko? Bakit nyo naman kasi tinanggal yung mga buto ni Ryan? Nananahimik yung anak ko tapos ginambala nyo pa. Ale, kailangan kong tanggalin ang mga buto ng anak mo sa libingan. Kasi yun ang utos sa akin dito sa sementeryo. 5 taon lang kasi ang kontrata sa mga libingang apartment tulad nito. Kapag lumagpas na ito sa kontrata, tinatanggal na po namin. Para naman sa susunod na ililibing. Pero bakit pinabayaan mawala yung mga buto ng anak ko?
Saan ko ngayon yun hahanapin? Hindi ho nawala ang mga buto ni Ryan, Ale. May lugar na pinagtatambakan ng sementeryo ng mga butong hindi na nakiklaim ng mga kamag-anak. Huwag ho kayo mag-alala, Ale. Hahanapin ko ho yun. Sana mahanap nyo. Kahit man lang mga buto ng anak ko. Mahal na mahal kong anak ko. Ayoko mawala siya ng tuluyan sa akin. Mang Nilo, nahanap niyo na ho ba yung mga buto ni Ryan Gonzales? Hindi pa, Rose. Tambak kasi mga sako dito eh. At saka hindi natin alam kung talaga bang nailagay dito ang mga buto ng batang yun. Tignan mo dyan sa bandang kaliwa mo. Natingnan ko na yun. Wala rin dun eh. Ay, naku, nasaan na kaya yun? Bakit mo ba hinahanap yun? Meron kasing lumapit sa akin na babae kanina. Anak daw niya si Ryan Gonzales. Naawa naman ako. Sabi ko, hanapin ko yung mga buto ng anak niya. Si Aling Pilar. Oo, siguro. Pumunta din yun sa opisina nito sa sementeryo kanina. Ako at si Ma'am Pichi ang nakausap. Abay, iyak nang iyak eh. Hindi raw niya mapatawad ang sarili kasi namatay daw ang anak niya dahil sa kanya. Alam niyo, Nilo, naiintindihan ko siya eh. Kasi ganun din ang naging reaksyon ko nung tinibag ang libingan ng asawa ko at nawala mga buto niya. Masakit talaga sa pakiramdam na malaman mong nawala at nilapastangan ng huling hantungan ng mahal mo sa buhay. Sa totoo lang, Mang Nilo, matagal na ako nakukonsensya sa ginawa natin. Pero ang patakaran ay patakaran. Wala tayong magagawa. Kung yun ang utos sa atin ng mga nakatataas sa atin eh. Oo, yun nga. Tinitiis ko na lang. Basta gusto ko matulungan yung nanay ni Ryan Gonzales. Susubukan ko pa rin hanapin ang mga buto ng bata. Ay, nakauwi din sa wakas. Rose, mabuti nakita kita. Uy, paring Ed. O bakit? Anong balita? Yung anak mong si Romel na aksidente. Ha? Agaw buhay sa ospital. Ano? Inay, Salamat sa Diyos na kamalay ka na. Alam mo, sobra ako nag-alala sa'yo. Akala ko mawawala ka sa akin. Inay. Alam ko na yun nangyari. Nakipag-inuman ka sa tropa ko. At umangkas ka sa motor na lasing ang nagmamaneho. Na-aksidente kayo. Buti na lang pareho kayong ligtas. Romel, ayan na yung sinasabi ko sa'yo. Lumayo ka sa anumang bisyo. Kasi kadalasan, iyan ang magpapahamak sa'yo. Sorry po kung pinag-alala ko po kayo. Huwag mo nang uulitin to sa susunod, ha? Binigyan ka na ng Diyos ang pangalawang buhay. Pahalagahan mo na ito. Tsaka kailangan mong mag-ingat palagi. Pangako po, Inay. Hindi na po mauulit. Pangahawakan ko yung pangako mo sa akin, anak. Opo, hindi na po ako magbibisyo. Sige, huwag ka mag-alala. Aalagaan kita hanggang sa gumaling ka. Ay, nakakapagod. Kanina pa ako naghahanap sa sako ni Ryan Gonzales. Diyos ko naman. Turo niyo naman po sa akin kung saan ko makahanap yan. Teka, doon ko kaya hanapin sa gawin yung... Aba, parang pamilyar sa akin yung sako niyo. Malapitan nga. Diyos ko po. Ito nga yung sako ng mga buto ni Ryan. Salamat. Salamat. Nahanap din kita. Sigurado matutuwa ang nanay mo kapag naibigay na kita sa kanya.
Aling Pilar, eto na yung mga buto ng anak mo. Oh, salamat. Hindi mo alam kung gaano ko kasayang makuha uli ang mga labi ng anak ko. Alam mo, maswerte ka pa. Nahanap ko yung mga buto ni Ryan. Ako yung mga buto ng asawa ko. Hindi ko na nahanap. Matapos ang 5 taong kontrata niya sa sementeryo. Saan mo pala balak ilibing yung anak mo? Hindi ko pa alam, pero ipapagiling ko na lang yung mga buto at ilalagay ko sa urn. Pansamantala, doon muna sa bahay hanggang sa makakita ko ng mapaglalagakan sa kanya sa columbarium para mapantayan ko siya palagi. Ano po palang pangalan niyo? Ako si Rose. Kaisa-isang sepulturera dito sa sementeryo. Kakaibang trabaho mo para sa isang babae, ha? Ay, sa panahon ngayon, lahat ng trabahong panlalaki, kaya na rin ng mga babae. Aling Rose, maraming salamat, ha? Tatanawin ko malaking utang na loob sa'yo itong ginawa mong pabor sa akin. Ay, naku, walang anuman, Aling Pilar. Masaya ako nakatulong sa'yo. Huwag kang mag-alala. Dahil simula ngayon, pahahalagahan ko na lahat ng mga labi ng yumao na matatagpuan dito sa sementeryo. Bawat taong inililibing, kung dumating ang araw na natapos na ang kontrata at kailangan ng alisin, pahalagahan at itago sana ng maayos ang mga natitirang alaala ng mga yumao para kapag may naghanap namang kaanak, maibibigay natin ito ng maayos sa kanila. At para maiwasan ang mga pangyayari na tulad ng naranasan ni Aling Pilar sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Alan Ortega, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Alam mo bang gusto kong bugbugin si Warren kapag sinasaktan ka? Dahil nga naaawa ako sa'yo at ayoko nasasaktan ka. Itay, Amador. Tatapatin kita, Lona. Noon pa, kursunada na kita. Ano po? Itay, anak ninyong asawa ko. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Marami ng kabataan ang napapahamak dahil sa maagang paglusong sa pag-aasawa. Ganon pa man, ay marami pa rin ang tila hindi nadadala. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Alona sa ating dunang sa kanyang panahon. Tay Amador, kayo pala. Bakit bigla niyo binuksan ang pinto nitong silid ko? Totoo nga palang sinabi ng kapatid mo. May inuwi kang babae. Syota ko po si Alona. At nagtanan na kami. Magsasama na po kami. Maganda siya. Kaya naman pala naloko ka eh. Teka, marunong ba ng mga gawaing bahayan? Opo, marunong po ako. Ayos. Para naman may pakinabang ang pagtira mo dito sa amin, ha? Huwag po kayo mag-alala. Magsisipag po ako.
Itay, lumabas na kayo ng kwarto. Matutulog na kami. Luisa, dinala ko na rito sa silid ang pagkain natin. Halika na, sabay na tayo maghapunan. Ay, sana. Hindi mo na lang dinala dito yan, Tirso. Wala naman akong ganang kumain. Taong to, huwag kang ganyan. Lalo nating hindi matutulungan ang ating bunso kung mananatili kang may sakit. Tirso, nag-aalala ako sa bunso natin. Baka ako napapano na siya. Uwe, sinabi naman niya sa sulat na iniwan niya, di ba? Na makikisama na siya doon sa warin na yun. Matigas talagang ulo niya. 19 pa lamang siya. Pinasok ng pag-aasawa. At sa lalaking hindi man lamang natin nakilala ng personal. At kahit ang dalawa niyang kapatid, pinaglihiman din niya. Nasasaktan din ako sa ginawa ni Alona. Pero, hinihiling ko pa rin sa Diyos na sana huwag siya mapahamak. Ang ganda talaga ng babe ko. Ang kinis ng balat. Marin, pwede pa. Bukas na lang. Masakit ang ulo ko eh. Pagod pa ako. Dahil ang dami ko nilabang damit nating lahat. Eh, gusto ko ngayon eh. Masakit talaga ang ulo ko. Ikaw Ano naman, ano ba? Mga pisilin ng braso ko masakit. Pag sinabi kong gusto ko ngayon, gusto ko! Huwag kang magre-reklamo! Kung hindi, lalo ka masasaktan! Ang hirap namang sumakay sa lugar nito. Sana makasakay na ako. Pagod na ako sa kalalakad. Ay, yung babaeng nakatayo na yun. Tama! Umayat lang siya. Pero hindi ako pwede magkamali. Siya yung pisang ko. Lalapitan ko nga. Alona! Alona! Ay, Ate Blessy? Oo, ako nga. Oy, kumusta ka na? Ang tagal nating hindi nagkita, ha? Oo nga eh. Heto, medyo hirap. Wala naman kasing trabaho si Warren eh. Ay, ang laki ng ipinayat mo. Ganun ba? Halika. Samahan mo ako dun sa bakery. Mag-soft drinks muna tayo. Nauuhaw na ako eh. Sige, gutom na nga rin ako eh. Hindi kasi ako nakapag-almusal bago umalis ng bahay. Ay, tanghali na. Eh, bakit? Eh, inubos ni Warren ng pagkain. Ano ba? Ba't mo ako sinampay, Warren? Wala naman akong masamang ginagawa ah. Dahil sinungaling ka! Totoo ang sinabi ko. Pinsan ko si Ate Blessy at nagkita kami. Habang pauwi na ako dito galing sa paghahatid sa mga nilabang ko. Hindi ako naniniwala sa'yo! Siguro, kasabot mo yung babaeng yun sa panluloko sa akin! Sa panlalalaki mo! Hindi totoo yan! Wala akong lalaki! Tumahimik ka! Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Ito ang tanda mo, Alona. Kapag nahuli ko kayo ng lalaki mo, papatayin ko kayo! Sinasaktan ng Warren na yun ang bunso ko. Eh, yun po yung sabi sa akin ni Alona. Nung magkita kami, naglalabada nga po siya para magkapera. Dahil wala ring trabaho yung kanyang ka-live-in. Ang walang yang yun. Wala nang ang trabaho, nananakit pa. Oh, Tirso, kawawa naman yung anak natin. Dapat iwanan niya ang Warren na yun. Huwag na niyang hintayin magdalang tao pa siya. Ay, naku, Chong. Talagang kawawa po ang pinsan ko. Ibang-iba na pong itsura ngayon kaysa noon. Kinuha mo ba ang address at cellphone number niya? Opo.
Dahil ang sabi ko sa kanya, handa akong tulungan siya kung hihiwalayan niya ang Warren na yun. Hirap na ako sa mga ginagawa sa akin ni Warren. Malayo ito sa mga ipinangako niya nun sa akin. Pati mga kapatid niya, inaalila ako. Lona. Oh, umiiyak ka na naman. Itay Amador, kaya po pala. Alam ko, sinaktan ka na naman ni Warren. Oh, kawawa ka naman. Kinabayan niya ako. Alam mo bang gusto kong bugbugin si Warren kapag sinasaktan ka? Dahil nga naaawa ako sa'yo. At ayokong nasasaktan ka. Itay Amador. Tatapatin kita. Noon pa, kursunada na kita. Ano po? Itay, anak ninyo ang asawa ko. Hindi ko anak si Warren. Anak siya sa una ng nanay niya. Isa pa, hindi naman kayo kasal. Kaya hindi kayo mag-asawa. Nagsasama lang kayo. Tulad din namin ng nanay niya. Kahit na po, masama pa rin po yung ginagawa ninyo. Ang masama ay ang pananakit sa'yo ni Warren. Alam na kung tatanggapin mo ako, ilalayo kita rito. At hindi ka na mahihirapan pa sa buhay. Dahil gagawin ko lahat para mapaginhawa ka. Tiyak na isusumpa tayo ni Warren at ng nanay niya. Baka mapatay pa ho nila tayo. Kaya nga lalayo tayo eh. Alam na, hindi ko na mahal ang nanay ni Warren. Ikaw na ang mahal ko. Kaya sana, pag-isipan mong aluko. Ang sarap mo pa rin, Alona. Hindi ka pa rin nagbabago. Salamat ha. Pinaligaya mo na naman ako. Ngayon, makakatulog na ako ng mahimbing. Matutulog ng walang hiya dahil pagod na. Diyos ko, ano bang pamilya itong pinasok ko? Si Warren, ginagawa lang akong parausan. Hinihingi pa ang kita ko sa paglalabada. Ang mga kapatid niya, ginagawa akong alila. Pati na ang nanay niya. Samantalang sa bahay namin, halos wala akong ginagawa. Napakahirap ng buhay ko dito. Tapos yung stepfather niya, nililigawan pa ako. Diyos ko, ayoko na dito. Gusto ko na pong umalis dito. Ituro niyo po sa akin ang dapat kong gawin. Alona? Napasugod ka. Hating gabi na. Ate Blessy, Buti nakita mo tong bahay namin. nagtanong-tanong ako, ate. Halika. Doon tayo sa loob mag-usap. Ate, Ano? lumayas na ako kinawarin. Umalis ako nang hindi nila alam. Yung ba ang dahilan? Kaya hating gabi ka na nung dumating dito? Oo, ate. Ayoko nang bumalik sa kanila. Natatakot na ako. Bakit? Ano ba nangyari? May ginawa ba silang masama sa'yo? Ay, nakatutuwa naman, Tirso. Naragdagan na naman yung mga alaga nating baboy. At tataba, oh! Oo nga, Luisa.
Pwede na natin pagbili ang ilan sa mga yan. Pagkatapos, puntahan natin yung ating bunso. Himukin natin siya umuwi na rito. Yun nga rin sana sasabihin ko sa iyo, Tirso. Sabik na akong makita ang ating anak. Nay? Eh, sino? Alona! Alona, anak ko! Anak, salamat sa Diyos at nagbalik ka. Patawarin niyo po ako, Nay. Nay, laki ng kasalanan ko sa inyo. Naging mapusok ako, patigas ang ulo. Kahit pagawin niyo na lang ako tagapag-alaga ng mga baboy, payag po ako. Magpatawad niyo lang po ako. Hindi mo kailangan gawin yun, anak. Matagal ka na namin pinatawad, anak. Balak nga naming sunduin ka dahil nakarating sa amin ang kalagayan mo, sawarin na yun. Pinagsisisihan ko po ang pakikipag-living ko sa kanya, Tay. Nay, ang pagkapasok ko sa pamilya nila, sana po tulungan niyo po ako muling pagandahin ang aking kinabukasan. Kung agad na babalikwas lamang ang kabataan sa nagawang kamalian, magiging maaliwalas na muli ang kanyang kinabukasan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Dionel Benjamin, Alan Ortega, Phil Cruz, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Napunta na naman ang usapan natin sa Diyos. Totoo lang ang sinasabi ko, Johnny. Alam mo, para kang panatiko. Lahat na lang ng gagawin mo isinasama mo, Diyos. Dahil yun ang tama. Hindi ka ba makagagawa ng sarili mo lang? Pero mapupunta ka lang dito sa office para magtrabaho, mananalangin ka pa. Eh wala namang masama mangyayari sa atin dito. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Walang taong nakaalam sa oras ng pagdating ng sakuna sa kanyang buhay. Kaya naman marapat lamang ang laging pag-iingat. Ngunit paano nga ba ang tamang pag-iingat? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Richard sa ating dulang sa kanyang panahon. Aalis ka na ba, anak? Opo, Nay. Ay, nagluto ako ng paborito mong ulam. Oh? Naganda ako para mabaon mo. Oh, heto. Ay, salamat po. Marami na akong makakain. Makakatipid pa ako sa gastos. Bigyan mo rin ng pinsan mong si Johnny, ha? Tutal, marami naman yan. Opo. Sige po, alis na ako. Anak, huwag mong kalimutang manalangin bago ka umalis ng bahay, ha? Para ingatan ka ng Diyos. Totoo, anak? May bonus kayo ng pinsan mo sa katapusan nitong buwan? Opo, Nay. Na-close kasi namin yung deal ng isang kliyente namin ni Richard. Kaya bibigyan kami ng bonus ni Ma'am Veronica. Ay, naku, mabuti naman. Ipagpasalamat mo yan sa Diyos, Johnny. Dahil pinagpapala niya kayo. Si Inay, magkapatid nga kayo ni Tita Brenda. Oh. Ganyan din ang sinabi niya sa amin ni Richard kanina. Aba, wag mong tawanan yun, anak. Dahil magandang ugaliin ninyo yun.
Natutuwa ang Diyos kung tayo ay laging nagpapasalamat at nananalangin sa Oh, Kanya. Nay. Bata pa lang ako, naririnig ko na yan sa inyo. Sana lang, huwag nyo nang ulit-ulitin. Nakakasawa ng pakinggan. Ibig niyong sabihin, ma'am, inalis niyo na po sa trabaho si Anton? Hindi naman, Efren. Pinagpahinga ko lang muna siya para maharap niya kung ano man ang problema niya. Pero hindi naman po affected ang trabaho niya ng kanyang problema. Dahil masipag pa rin siya, ma'am. Totoo yun, Richard. Trabaho lamang siya ng trabaho. Yun nga lang po, hindi siya nakikipag-usap sa aming lahat. Pero dati naman po hindi siya ganun. Yun din ang sabi sa akin ng iba niyong mga kasama dito. Kaya nga nung hindi niya ipagtapat ang gumugulo sa kanya, sinabi ko, magpahinga na muna siya. Na maasikaso niya kung ano man ang gumugulo sa isip niya. Ma'am, hindi po ba siya nagalit? Hindi naman. At saka niliwanag ko naman sa kanya na hindi ko siya tinatanggal sa trabaho niya. Kaya wala siya dapat ikagalit. Sa wakas, nakasweldo na uli. Kayo bang magpinsan? Nakuha niyo na ang sweldo niyo? Siyempre naman. Hindi, gigimik tayo. Inom tayo. Sige, nang ma-relax naman tayo. O ikaw, Richard, sama ka na sa amin. Naku. Masarap ang pagkain sa pupuntahan namin. Kayo na lang, Efren. Alam mo namang hindi ako umiinom ng alak eh. Isa pa, may gagawin kami sa church. Meron kaming devotional prayer. Prayer na naman? Sige na nga. At baka sermonan mo pa kami. Buti na lang, Johnny. Hindi ka katulad itong pinsan mo. Bakit nangangalong mata ka, Ate Maura? Paano? Napuyat na naman ako sa kahihintay kay Johnny. Madaling araw na siyang umuwi. Lasing pa. Ay, ang anak mo talaga. Di hindi na naman siya nakapasok ngayon sa opisina. Ano pa nga ba? Ay, naku, mabuti ka nga, Brenda. Wala kang problema sa anak mo. Yan ang isa sa mga ipinagpapasalamat ko sa Diyos, ate. Dahil kahit maagang pumanaw ang asawa ko, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Tinulungan niya akong mapalaking mabait at simple si Richard ko. At higit sa lahat, mapanalangin din. May takot sa Diyos ang pamangkin ko. Kaya hindi siya naiimpluwensyahan ng paligid niya. Ay, nako. Sana maging ganyan din ang anak ko. Tapos na ang trabaho mo, pinsan? Oh, Johnny, ibinigay ko na nga kay Ma'am Veronica eh. Tiyak, natuwa na naman yun. Ang bilis mo kasi magtrabaho eh. Alam mo naman ako, nagtatrabaho ko, may nakakakita man o wala. Ibinigay ng Diyos sa akin ang trabahong ito. Kaya naman iniingatan ko. Napunta na naman ang usapan natin sa Diyos. Totoo lang naman ang sinasabi ko eh. Alam mo, para kang panatiko. Lahat na lang ng gagawin mo, sinasama mo, Diyos. Dahil yun ang tama. Hindi ka ba makagagawa sa sarili mo lang? Biro mo, pupunta ka lang dito sa office para magtrabaho, mananalangin ka pa. Wala namang masamang mangyayari sa atin dito. Ano yun? Ano yun? Putok ng baril. Parang may namamaril, Richard. Kailangan makapagtago tayo. Sa CR, mga kasama. Yun ang pinakamalapit na maaari natin pagtaguan. Di tayo, dali! Diretso! May namamaril pa rin. Ay, oo nga. Sino kaya yun? Pag nakalabas tayo rito at nakita ko siya, dila niya lang walang latay sa akin. Ren, huwag yan ang isipin mo. Hindi ito mahalaga sa mga sandaling ito na tulungan tayo ng Diyos upang makaligtas sa panganib na ito. Tama si Pinsan Efren. Hindi birong nangyayari ito sa opisina natin. Hindi natin alam kung sinong bigla na lamang nabaril dito. Kaya nga, Diyos ko po, manalangin tayo ng taimtim upang maawa siya at pakinggan tayo.
Salamat. Natapos din ang gulo sa kumpanya ko. Ma'am Veronica, nasaktan po ba kayo? Hindi naman. Nakapagtago agad ako sa room ko eh. Sobrang natakot lang ako dahil sa pag-aamok ni Anton. Kayo, nasaktan ba kayo? Di rin po, ma'am. Nakapagtago po kami sa CR. Mabuti nga po't naisip ni Richard na doon kami magtago ng ibang mga kasama namin. Kaya wala pong tinamaan sa amin nang namaril si Anton. Friend, iniligtas tayo ng Diyos. Itinuro niya sa akin kung saan tayo dapat magtago. Tama si Richard, Efren. At dininig ng Diyos ang panalangin namin habang nagtatago tayo. Dahil bago pa makapunta sa lugar natin si Anton, nabaril na siya ng mga pulis. Richard! Oh, Richard, anak ko! Ay, Tita Maura. Ay, salamat sa Diyos at ligtas kayong nakauwi dito. Johnny, anak, nasaktan ka ba? Hindi po, inay. Narinig namin ni Ate Maura sa balita sa radyo ang pag-aamok na ginawa ng isang kasamahan niyo sa trabaho. Bakit ba siya nagkaganon? Hindi po namin alam, Nay. Maayos naman po siyang kausap nung pinagpahinga muna siya ni Ma'am Veronica sa trabaho. Pero wala na po si Anton. Nabaril po siya ng mga alagad ng batas. Masakit eh. Nang marinig namin ang balita, ganun na lang ang pagdalangin namin sa Diyos na iligtas kayong magpinsan. Yun din pong ginawa namin, Nay. At ngayon po, Tita Brenda, naniniwala na akong hindi dapat baliwalain at pag-alinlanganan ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil kaya niya tayong tulungan sa lahat ng sandali. Huwag mag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos upang ikaw ay ingatan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Babes Angeles, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Angelo Alcantara, at Susan Robles. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.